Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin kung bakit nga ba umalis sa marine itong si Kuzan at kung bakit nga siya lumipat sa Blackbeard Pirates. Pero bago yan, syempre kilalanin nga muna natin itong si Kuzan. Si Kuzan, o mas kilala sa tawag na Aokiji, ay former o dating Marine Admiral at the first one to be revealed. Siya ay ninominate nga ni Sengoku bilang Fleet Admiral, ngunit sa ngayon siya ay nasa Blackbeard Pirates. Noong si Aokiji ay isang admiral, si Kuzan ay ang siyang may hawak sa kapangyarihan sa libo-libong lower rank marine personnel. Kinokomandya ang whole fleet and have say sa overall strategy ng organization. Siya rin ay nag-i-issue ng special orders katulad na lamang ng enactment ng Buster Call, at katulad nga ng nakikita natin kay Kuzan, siya ay nagtataglay ng immense physical power at sinasabing ang kanyang greatest strength ay noong naglaban nga sila ni Akainu, at dagdag pa dyan noong pre-time skip laban sa Straw Hat, ipinakita nga ni Kuzan na siya ay strong enough to casually stop si Sanji at si Zoro. Kung ang pag-uusapan naman natin ay speed and agility, Kuzan has proven na he able to close large gap ng distansya at makatalon sa mga extreme heights within a moments lamang. Ang kanya namang attack speed is notable din kung saan ay nagawa nga niyang maharangan o harangin ang quick-powered na Ginata mid-swing ni Whitebeard sa pamamagitan ng fully encapsulating. At katulad din ng ibang character sa One Piece, si Kuzan ay meron ding Devil Fruit, at ito nga ay ang Ice Nomi, isang Logia type Devil Fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahan to create, control at i-transform ang kanyang katawan into ice. Compared nga sa ibang Logia type user, when transform can let physical attack pass through their fluid bodies. Si Kuzan naman ay madali lang mahit since ang ice ay isang solid element, ngunit siya pa rin ay nananatiling unharmed or hindi nasasaktan ng kalaban o kahit ng pag-atake ng kalaban na hindi infused ng haki. Sa halip nawawala. Dahil sa pag-atake, ang kanyang katawan ay mistulang nadudurog kapag tinamaan ng pag-atake, ngunit nare-reform as effortlessly katulad ng ibang Logia type user. Bukod nga dyan sa Devil Fruit, bilang former Marine Admiral, si Kuzan ay highly skilled haki user, kung saan siya rin ay nagtataglay nga ng Busoshoku Haki, kung saan during Summit War makikita natin na gumamit nga siya o gumamit siya ng advanced grade Busoshoku Haki upang marigate nga ang napakalakas o powerful quick shockwave na pinakawalan nga ni Whitebeard. Bukod nga sa Busoshoku Haki, si Kuzan ay nagtataglay din ng ability upang magamit ang Kenbunshoku Haki. Ngunit hindi nga tulad ng ibang karakter ng One Piece, halimbawa marine siya, mananatili na siyang marine, or pirate siya, mananatili siyang pirate. Samantala si Kuzan ay dating marine at naging pirata, kung saan ay umanib nga siya sa Blackbeard Pirates. Ano kaya ang dahilan nito? Kaya naman pag-uusapan natin yan. Ang pinaka-popular ngang dahilan kung bakit nga nagawa ngang umalis ni Aokiji o ni Kuzan sa marine ay dahil nga kay Akainu. Kung matatandaan, bumaba nga sa pwesto bilang Fleet Admiral matapos nga ang Marineford itong si Sengoku, at pinili nga niya si Aokiji o si Kuzan bilang kanyang successor, habang ang higher ups naman ng world government ang pinipili nila ay si Akainu. Ngunit ayaw nga niya mag-serve under nga kay Akainu, kaya naman silang dalawa ay naglaban para sa susunod na Fleet Admiral. Sa labanang ito ay nanalo nga si Akainu matapos ang 10 araw na labanan, pero matapos nito ay umalis nga itong si Aokiji sa Navy. Sinasabing ayaw o ganun na lamang ang pagsalungat nga ni Aokiji sa pagiging Fleet Admiral ni Akainu. Alam natin kung ano ang pananaw ni Akainu pagdating sa usaping hustisya o sa justice, na maaaring ang siyang dahilan kung bakit nga ayaw ni Aokiji na siya ay ang maging Fleet Admiral, na kung saan itong si Akainu ay dumating na rin sa punto na kahit na ang mga inosenteng tao ay pinapatay niya. During Ohara Buster Calls, claiming na merong archaeologists sa evacuation ship, at nagulat nga si Aokiji sa extreme action nga ni Akainu. So kahit na hindi pa nga gaanong malinaw sa atin kung ano ba ang justice para kay Aokiji, mapapansin naman na ayaw niya ng ganitong action ni Akainu. Ayaw niyang makatrabaho sa isang organisasyon ang tulad nga ni Akainu. Ngunit sa kabila nito
ito, may iba pang ang teorya nga patungkol dito kung saan ay masasabi kong napaka-interesting talaga. So magbabanggit nga ako ng dalawang teorya nito. Sinasabing umalis nga daw si Aokiji sa Navy dahil dahil sa si Kuzan ay isang spy ng Marine, meaning hindi talaga siya totally umalis sa Marine bagkos siya ay nag-i-spy lamang sa mga kalaban, meaning siya ay double agent kung saan ay nangangalap nga siya ng impormasyon patungkol nga sa Blackbeard Pirate at dahan-dahan nga niya itong wawasakin. Ang teoryang ito ay naging popular simula pa lang noong introduction nga ng sword unit inside Marines na marahil nga ang teoryang ito ang maaring dahilan kung bakit nga umanib si Aokiji sa Blackbeard Pirates dahil maaring ginawa siyang spy ng mga Marines sa Blackbeard Pirates dahil maaring sa taglay nga nitong mga lakas matapos nga ang naganap na digmaan at time skip na maaaring ang kapangyarihan o ang lakas ng mga Blackbeard Pirates ay napakadelikado. Kaya naman maaaring ang ginawa nila ay pinagmukha nga nilang umalis si Aokiji sa Navy dahil sa ayaw niya kay Akainu. Kasi 'di ba guys, maski ako nagulat talaga who seeks for justice ay isa na ring pirata at talagang sa Blackbeard Pirates pa talaga siya sumapi, 'di ba? So yan nga guys ang unang teorya. Dumako naman tayo dito sa ikalawang teorya. Sinasabing umalis si Kuzan sa Navy at umanib nga sa Blackbeard Pirates dahil sa kagustuhan nga niyang makarating sa Laugh Tale. Oo guys, maaaring nais din niyang makarating dito. Sinasabing ang pagkawasak sa world government at sa Blackbeard Pirates ay hindi ang main object ni Kuzan, kundi ay ang pagpunta nga sa Laugh Tale, kaya naman nakianib o sumapi nga siya sa Blackbeard. Kasalanan nga ang magsagawa ng research patungkol nga sa Void Century. Dahil sa propagandang ito ng world government, naniniwala ang mga Marines na ang sino mang magsasagawa ng kahit anong pag-aaral ay ang siyang magtatangkang i-revive ang ancient weapons upang nga mawasak ang mundo. At si Kuzan ay naniniwala din dito. Si Kuzan ay naniniwala at masunurin pagdating sa batas nga ng world government. Ngunit mistulang nagbago nga ang lahat matapos nga ang Ohara incident. Marami ang naniniwala na hindi makalimutan ni Kuzan ang nangyari nga sa Ohara at siya ay nakonsensya sa mga pinatay nga na mga inosenteng sibilyan, kung saan ay nakita niya mismo ng dalawang mata niya kung anong paniniwala mayroon si Akainu. Kaya naman dahil sa nangyaring ito, dumating na nga siya sa punto na pati si Robin ay hinayaan na nga niyang makatakas at sinundan nga niya pagkatapos. Maaring gusto ni Kuzan na kahit papano ay may mabuhay nga sa Ohara at ito nga ay si Robin. Kaya naman umalis din siya sa Marine para malaman ang nasa likod ng Ohara Massacre. Halimbawa na dito ay ang Void Century at Ancient Weapon at sinasabi nga na ang 100-year history ng Void Century at ang People of D kung ano ang Ancient Weapons at ang kayamanan ay sinasabing ang lahat ng ito ay makukuha once na makarating sa Laugh Tale. At sa ngayon, ang Blackbeard Pirates nga ang nakikita ni Kuzan na paraan upang nga makarating nga siya sa Laugh Tale upang nga masagot ang kanyang katanungan. Kaya naman siya ay nakipagtulungan sa Blackbeard Pirates. So yan nga guys ang mga teorya nga patungkol nga sa kung bakit nga umalis sa Navy itong si Kuzan at kung bakit nga siya sumapi sa Blackbeard Pirates. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ano kaya ang teorya nyo patungkol dito? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!